Kailan ba dapat ang tamang pag-spray ng talong para maiwasan natin ang pagkamatay ng mga pollinator. Kagandahan ng Y pruning mga farming kapag panahon ng tag-ulan dahil yung bunga niya ay hindi masasayad sa lupa. So yun yung kagandahan ng Y pruning. So iwas sa fungus at bakterya. So iwas mabulok yung bunga dahil haba yung ating talong. So hello mga ka-farming, magandang araw. So nandito na yung ka-agri adventure. So nandito tayo ngayon sa ating talungan para magtuturo sa ating kaunting kaalaman kung paano mag-alaga ng mga gulay. So ang ituturo ko sa inyo ngayon, so ang tatlong paraan ng pag-pruning ng talong. So ito na yung talong natin mga ka-farming. Nag-umpisa na siyang namulaklak. So pag-uusapan din natin kung kailan ba dapat mag-spray para mapuksa yung tinatawag na shoot borer ng talong mga ka-farming dahil yun yung pinakamahirap kontrolin kapag ikaw ay magtanim ng talong. So ito na yung talong natin mga ka-farming. Nag-umpisa na siyang namulaklak at meron ng mga maliit na bunga. So yan, ang haba na ng ating talong. So hanggang doon. Nasa mga 200 lang ito kapuno mga farming. So wala tayong masyado malaki lugar dito kaya ganito lang ka dami yung itinanim natin na mga gulay. So kaunti lang mga farming. So yan. So pag-usapan natin ngayon yung tatlong paraan ng pag-pruning. So yan. Yan, nagpisa ng mamunga. At meron ding mga katulong natin sa pag-pollinate, mga bubuyog. So nandito din sila dahil ngayon ay umaga. So yan, tulad yan. Yan, kita nyo. So ngayon pag-usapan natin kung kailan ba dapat ang tamang pag-spray ng talong para maiwasan natin ang pagkamatay ng mga pollinators. Tingnan nyo yung mga pollinators. Yan. Yan yung tutulong para maging mabuo yung bunga ng ating talong. So dito muna tayo sa ating, so pag-usapan muna natin yung tinatawag na Y pruning. So yan. Ito pala yung tinatawag na Y pruning mga ka-farming. So ang Y pruning mga ka-farming, hahaba ang inyong talong. So yan. So kapag Y pruning, yung mga sanga dito dapat tanggalin, tapos tanggalin yung mga dahon dito sa ibaba. So yan. Ito yung Y pruning mga ka-farming. Hahaba ang inyong tanim na talong. So ang kagandahan ng Y pruning mga ka-farming kapag panahon ng tag-ulan dahil yung bunga niya ay hindi masasayad sa lupa. So yun yung kagandahan ng Y pruning. So iwas sa fungus at bakterya. So iwas mabulok yung bunga dahil haba yung ating talong. So dito naman tayo sa tinatawag na top pruning o pagkakapon. So ito naman yung top pruning o pagkakapon. So yan. Madami siyang sanga mga farming. Maganda ito sa panahon ng tag-init. Top pruning kasi mga farming. So posibilidad mga farming masisira yung bunga niya kapag nakadikit or sumasayad sa lupa mga farming. Baka atakahin ng fungus or bakterya. So ang top pruning mga ka-farming maganda talaga sa panahon sa tag-init. So kagandahan din ng top pruning ay dadami ang kanyang sanga. Kapag madaming sanga, siyempre ang unang bunga, ang unang yung pitas, madami din dahil halos kabilaan yung mga bulaklak niya mga ka-farming. So tingnan nyo yung daming bulaklak tapos yung mga bunga. So yan. So yan o, di ba? So ang kuan lang kapag panahon ng tag-ulan, yun nga is posibilidad sasayad sa lupa yung
bunga ng ating talong. So yun yung top pruning. So dito naman tayo sa pangatlong pruning natin, mga friend. Pangatlong paraan sa pag-pruning. So dito naman, mga farming, hindi tayo nag-pruning. So ito yung pangatlo, mga farming. So mas maganda, mga farming, kapag hindi kayo mag-top at why pruning, ito yung gawin nyo para madami pa din ang sanga ng inyong talong. So ito, so dapat tanggalin nyo yung pinaka ibaba na sanga. So posibilidad kini siya masangi or mabalik, mga farming, matanggal. Dahil tingnan nyo, parang nakadikit lang ang kanyang sanga. So yan, madali lang siyang mabalik, matanggal, mga farming. So dapat tanggalin ito. Yan, itong dalawa. So yan. So dapat talaga dito kayo magsimula magpatubo ng panibagong sanga, o diri mo magsugod og pagpatubog sanga. So tanawa, o tingnan niyo, di ba? Mas matibay siya, mga farming, ditula dito para lang siyang dikit, madali lang mabali. So ito yung pangatlong paraan sa pagpruning ng talong. So tingnan nyo, madami pa din siyang sanga, mga farming, tapos medyo haba din ang inyong talong kaysa top pruning. So ito yung pangatlong paraan sa pagpruning. So ito naman yung walang pruning. Tingnan nyo. So hindi pa natin ito na pruningan. So depende na yan sa inyo. Mag-pruning ba kayo? Why pruning? Top pruning? O ano bang gusto nyo? So para sa akin, sa ating talungan ngayon, dahil palagi nang umuulan sa amin, so why pruning ko sila, mga farming, para hindi masira yung bunga nila dahil palagi nang umuulan. Kapag palagi kasing umuulan, so atake yung fungus at bakterya sa ating mga gulay. So kapag masayad yung mga bunga, so siyempre sayang naman. Ang white pruning kasi, mga farming, haba ang inyong talong. So makasiguro ka lahat ng bunga ay inyong mapipitas at walang damage. So pag-usapan naman natin ngayon yung tinatawag na shoot borer, kung kailan ba dapat mag-spray para maiwasan natin ang pagkamatay ng mga pollinators. Dahil ang pollinators, mga farming, siya yung tumutulong talaga para maging buo ang bunga ng ating talong. Kapag walang pollinators, so kung mapansin nyo, sa panahon ng tagulan, so kaunti lang talaga ang bunga ng inyong talong dahil yung pollinators ay hindi pupunta sa ating mga gulayan. So dapat din niyo iwasan. So hindi tamang paraan ng pag-spray para hindi matamaan yung mga pollinators. So yun, mga ka-farming, pag-usapan na natin ngayon kung kailan ba dapat mag-spray para maiwasan natin ang pagkaubos ng pollinators o pagkamatay nila, mga farming. Tapos matamaan din natin yung mga flies or mga butterfly ng shoot borer. So kailan ba or ano bang tamang oras sa pag-spray para matamaan ang flies ng shoot borer? So sa akin dito, mga farming, kung napapansin nyo, wala naman siyang atake, di ba, ng shoot borer. Kahit anong chemicals yan, mga farming, basta matamaan nyo lang yung paru-paro or flies ng shoot borer. So madali lang naman sila mamatay, mga farming. So dapat talaga timing. Mag-spray kayo ng 6 PM, mga farming. So subukan yung mag-spray sa gabi. Makikita nyo maraming mga paru-paro ng shoot borer. So dapat yun yung tamang oras para sa pag-spray, mga farming, dahil sa hapon sila aktibo. Kasi yung ibang mga farmer, ang kamalian nila, sa umaga sila mag spray. So yung mga pollinators na pupunta sa ating mga tanim na mga gulay, so sila yung matamaan, so posibilidad mamatay sila. So wala na mag-pollinate sa ating mga gulay. So kaya yung mga bunga ng inyong mga
tanim na gulay, kaya yung mga bulaklak niya, yung mga female na bulaklak is natatanggal dahil hindi sila na pulinitan. So dapat talaga sa hapon or sa gabi kayo mag-spray para mapuksa ang shoot borer. Okay, so wag niyo munang i-skip mga farming, pupunta pa tayo sa ating tanim na ampalaya. So i-update ko kayo sa ating mga tanim na gulay. So tara, ating ampalaya mga farming, at mag-harvest din tayo ngayon. Kahapon nag-harvest din tayo mga farming dahil merong nagpadala sa atin ng ampalaya. So yan, so bilis lang nilang lumaki mga farming. So hanggang dun mga ka-farming, so marami-rami na din ang ating na-harvest dito. So ilang beses na tayo nakapag-harvest. So yun, kapag ganito nakasaya ang kanyang bunga, so dapat ipaibaba mo mga ka-farming para matuwid ang bunga. Ipaibaba. So ganito kaganda yung mga talbos ng ating mga ampalaya. So meron ding mga pollinators dyan na nag-pollinate sa ating ampalaya. So ang pollinators pala mga ka-farming ay sila yung tumutulong para maging bunga ang ating ampalaya, para marami ang bunga. So yan, tignan nyo. So meron akong kaunting tips or ituturo sa inyo mga ka-farming. Kapag mag-spray kayo mga ka-farming, dapat iwasan nyo talagang mag-spray sa umaga dahil yung mga pollinator, sila yung tumutulong sa pag-pollinate sa ating mga bulaklak at aktibo din sila sa umaga mga ka-farming. Kaya iwas talaga mag-spray ng umaga para dadami ang bunga ng inyong mga gulay. So dapat mga ka-farming mag-spray kayo sa bandang hapon na mga ka-farming, or sa kung pwede gali sa gabi mga ka-farming, para matamaan nyo yung mga insect pest dahil aktibo sila sa gabi. Yun yung mga kamalian ng ibang farmers dahil sa umaga sila mag-i-spray tapos patamaan yung mga pollinators, so yung mamamatay, yung iba is lilipad na. So hindi na mapulinitan ang ilang matanim ng mga gulay. So sabi nila wala, maganda naman ang mga kanilang gulay tapos maraming bulaklak tapos walang bunga. So yun yung sanhi mga ka-farming, hindi na pulinitan. So yun, ang ganda pa rin ng bunga kahit maraming beses na tayo nakapag-harvest ng ating ampalaya mga ka-farming. So punta tayo dito. So yun, harvest tayo ngayon. So yun, tingnan nyo. So yan,